Ang mga naniniwala sa Flat Earth Theory ay isang napaka-kontrobersyal, hindi lang sa mga Western countries pati sa buong mundo. Maging dito sa Pilipinas ay may mga ilan-ilan na rin na naniniwala na hindi po bilog o ispirang mundo. Halina't samahan niyo ako sa mga ilang episodes, pag-aaralan natin both sides, ang pag-aaral sa Flat Earth Theory laban sa Sphere Earth Theory. Ngunit sa content na ito, tingnan muna natin ang side ng Flat Earth Theory. Kung akong tatanungin nyo, ever since pa lang sa aking pagbablog, na gaya ng Katapusan ng Mundo series, pinapakita ko doon na ang mundo talaga ay bilog. Sa madaling salita, nasa side ako ng Sphere Earth Theory, na ang mundo at ang iba't ibang planeta ay umiikot sa araw na tinatawag na solar system, at ang solar system ay umiikot sa galaxy, na ang mga galaxies ay umiikot sa iisang universe hanggang sa mga multiverse. Sa madaling salita, by nature, hindi po talaga ako flat earthers. Kadalasan po natin napapanood sa social media ang banggaan ng mga naniniwala na ang Earth ay flat laban sa mga taong naniniwala na ang mundo ay bilog. Parehong may punto silang dalawa sa usaping science. Kung usaping science versus science din lang, halos parehong may punto ang dalawang panig. May mga specific na tama ang mga sphere earthers at may scientific na tama rin ang mga flat earthers. Ang pagkumpara ng siyensya sa siyensya ng bawat panig ay napakakomplikado, wherein hindi na natin tatalakayin sa content na ito about science. Since ang channel na ito ay kilalang makabiblia, i-fact check natin ang Flat Earth Theory ayon mismo sa sinasabi ng Biblia. Iisa-isay natin verse by verse kung alin ang mas biblikal, flat ang Earth o bilog ang Earth. At yun ang nais ng content na ito. So disclaimer lamang po, hindi po ako nagtuturo ng pseudoscience. Magre-react lang po tayo sa mga video ng mga gawa ng mga naniniwala sa Flat Earth Theory dito sa Pinas. Then salain natin ito ayon po sa sinasabi ng Biblia. Again, reaction video lang po ito. Pare-pareho lang po tayo manonood. Kaya panoorin muna natin bago po tayo sana magkaroon ng bad reaction. Magre-react tayo ayon sa sinasabi naman po ng Biblia. Okay, narito po tayo. Magre-react po tayo ng video mula kay Biblical Earther dito sa Facebook. Siya pa lamang po ang kilala kong nagbablog ng Flat Earth Theory dito sa Pinas. Sa lahat ng ibang vlogger na naglalahad ng content about Flat Earth Theory, marami siyang nako-content between Bible and Flat Earth Theory, which is nagbigay sa akin ng attention since ang channel na ito ay puro biblical content naman. Kaya wag po natin patagalin pa, umpisa na po natin ang panonood. Wake up guys! Papatunayan ko sa inyo na tayo hindi nakatira dito, kundi dito. At kasabay nito, papatunayan ko din sa inyo na ang Bible ay 100% legit, 100% totoo. So I don't know kung paano niya ipapaliwanag kung ano ang connect ng Flat Earth Theory sa Bible. Well, ipagpatuloy po natin. Unang-una, pinaniwala nila tayo na ang mga rockets ng NASA ay nakakalabas ng outer space. Nakakapunta sa Moon, sa Mars, at beyond pa. Pero hindi ito pwedeng mangyari dahil ginawa ng Diyos ang firmament sa pinakaumpisa pa lang. At ito ang patunay. Meet Wernher von Braun, a German-American aerospace engineer and space architect, the father of NASA. Isa rin siya sa tumulong sa pagdevelop ng Saturn V rocket na nagdala daw ng Apollo 11 sa Moon. Sa lapida niya nakalagay ang Bible verse na Psalms 19:1. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Ang Hebrew translation ng firmament ay rakia, at ang root word naman nito ay raka. Ang rakia ay pangalan, na ang ibig sabihin ay extended surface, solid, expanse, firmament, firmament of vault supporting the waters above, na makikita natin sa Genesis 1:7. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. Ang raka naman ay pandiwa, verb,
kung nagsasaad ang kilos o galaw. Ang raka na ang ibig sabihin ay pukpukin, to beat out, to spread out, or to stamp. So malalaman talaga natin na ang firmament ay isang solid structure at hindi ito atmosphere na binubuo lamang ng clouds and other gases. Sinabi din ito sa Book of Job, chapter 37, verse 18. Hast thou with him spread out the sky, which is strong, and as a molten looking glass. Makikita natin dito na ang firmament ay literal na gawa sa isang matigas na bagay o isang salamin na sobrang tibay na tinaray pa nga itong bombahin ng mga Amerikano sa pamamagitan ng Operation Fishbowl, Operation Dominic, na kung saan nagkaroon ng series of high-altitude nuclear explosion pero wala itong nagawa sa tibay ng firmament. Sa tingin nyo, bakit tatawagin itong Operation Fishbowl? Fishbowl? Baliktarin nyo? Di ba dome shape na yan? Common sense. At bakit ito tatawaging Operation Dominic? Ang Dominic na ang ibig sabihin sa Latin or Hebrew na Lord or of the Lord. Galing sa Diyos. Ibig sabihin, gawa ito ng Diyos. Guys, napansin nyo ba ang mga rockets na pinalilipad nila? Lagi itong nagcurve na parang sumusunod sa kurbada ng firmament na parang logo ng Walt Disney. Makikita dito sa picture na ito si Walt Disney at si Warner von Braun na magkaibigan. At noong 1950s, nagtrabaho si Warner von Braun sa Disney Studio bilang isang technical director. At nakagawa sila ng 3 films tungkol sa space exploration para sa TV. 3 films, man. 3 films! Isaiah 40:22. It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. Stretcheth them out as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. Alin ba dito ang mas mukhang tent? Ito o ito? Ito ang katulad ng mga tent ng Israelita dati na gawa sa balat ng mga hayop. Sa tingin nyo, alin dito ang mas mukhang tent? Ito? Or ito? Ang Biblia ay literally totoo. Hindi ito koleksyon ng mga legends, myths, or fairy tale stories lamang. So let's believe and live the Bible. Isabuhay natin ito dahil ito ang number 1 evidence na merong isang Diyos na nasa langit. Barak. So tingnan po natin to sa Genesis chapter 1 verse 7. Tingnan po natin ang ating Biblia. Ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 7. Basahin po natin by context. Sabi rito, no, sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna at paghiwalay nito ang tubig. So yung kalawakan dito ay alam naman natin na ito ay universe o ito yung kalawakan. Pero ang sabi daw, yung universe daw na yun ay nasa tubig. Sabing ganun, no? Ay sa pagkakaintindi lang natin, yun ang sinasabi yun ng Bible, wherein taliwas to sinasabi ng siyensya talaga. Tapos, Genesis chapter 1 verse 7, ito na yung verse niya, sabi rito, no? Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim. So may kalawakan tapos may tubig sa ilalim. Ng ano daw? Ng kalawakan. So may tubig daw yung ilalim ng kalawakan. Tapos mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At ito nga ang nangyari. So ibig sabihin, yung kalawakan na to, itong universe na to, ay merong tubig sa ilalim at sa taas daw ng universe, may tubig. So, guys, hindi ho to simbolo, hindi ho to metaphor, kundi pag sinabi po ng Bible na tubig, kalawakan, Diyos, binukod, literal po talaga ho to. So, it seems na may point ang flat earth theory dito na mahirap yatang tanggapin to, no? Kaya nga lang kasi, ano paniniwalaan po natin? Tingnan natin to sa sa English. Ang sabi kasi dito, no. Okay, ang King James po ay malapit po sa Hebreo na original translation ng Old Testament. Remember, ang Old Testament ay original na language yan ay Hebreo, yung totoong sinabi. At yung Greek naman yung New Testament.
Tandaan po natin, hindi po tayo basa-basa mag-interpret ng Bible. Dapat we should know what is the word that the Bible used. Tingnan natin yung totoong sinabi sa original translation. Wherein sa bagay, hindi naman kailangan dito kasi dito kailangan dito common sense na lang eh. Ang sabi dito, no, and God said, let there be a firmament. Firmament. Tingnan natin ito sa Greek o sa Hebreo, sorry. Sabi rito, no, tama, rakia or expanse. Pag sinabing expanse, kalawakan talaga. Kalawakan na visible sa sky. Kalawakan talaga, ibig sabihin, kalawakan. Pag sinabi yung kalawakan, kalawakan. Tapos, in the midst of the waters, nasa kalagitnaan doon ng tubig. Parang isang tubig to na may kalawakan. Grabe, no? So, yung pala ang universe pala, napapaligiran ng tubig. At ito ay taliwas po sa sinasabi ho ng siyensya eh. So, ang kaya nga lang tanong, kanino kayo maniniwala? Sa Bible o sinasabi ng siyensya? Salita ng Diyos o yung sinasabi mismo ng mga scientist na tao? 'Di ba? Tao sila, 'di ba? Mga scientists. Ang Bible ang may gawa nito ang Diyos eh. So kanino tayo dapat maniwala? Sabi dito, and let it divide the waters from the waters. And God said, let there be, ito na yung verse 6, and let there be a firmament in the midst of the waters, and let divide the waters from the waters. Yung firmament dito, ito po yung universe, guys. Kalawakan nga eh. So yung kalawakan, malaki to. At merong tubig sa taas, may tubig sa ilalim. Ito po yung pinaka-biblical, mga kapatid. And God made the firmament and divided the waters which under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. Ang sabi rito, no, verse 8, and God called firmament heaven. Ayan na. Kita nyo na, mga kapatid. Yung heaven o yung sky, lumalabas niyan, nasa loob yan ng tubig. Yun po yung sinasabi ng Bible, hindi naman po kami sabi. Sana po wag po magalit sa akin yung iba, no? Yun, basahin niyo yung Bible niyo. Sa Bible po tayo makinig, guys. Okay? So, pagpatuloy po natin yung video. Wake up guys! Kung sa book of Isaiah chapter 40 verse 22 ay sinabi na bilog o sphere ang mundo, ay hindi na tayo kailangan magtalo-talo pa about sa hugis ng mundo. Isaiah chapter 40 verse 22. It is he that sitteth upon the circle of the earth. Circle of the earth. Pag-aralan natin sa orihinal na salitang ginamit, ang salitang Hebreo. Ang Hebrew word ng circle ay tube. Ang Strong's definition ng tube ay circle, circuit, compass. A circle is a shape consisting of all points in a plane that are at a given distance from a given point, the center. Ang circuit naman ay roughly circular line, route, movement that starts and finishes at the same place. Ang compass naman ay boundary or circumference. Ang archaic meaning naman ng compass ay go around in a circular course. So ang circle of the earth dito sa verse na ito ay hindi kaagad nangangahulugang sphere or hugis bola dahil pwede din itong maging bilog na parang pizza or barya. Flat circle lang at hindi spherical ball. At ito ang pinakapatunay ng hugis ng mundo. Makikita natin ito sa Job chapter 38 verse 14. The earth takes shape like clay under a sieve. Its features stand out like those of a garment, like a clay under a sieve. Alam niyo ba yung mga singsing ng hari dati? Yun ang kanilang mga pinantatatak sa clay. Pinepress down nila iyon sa mga sulat or kautusan ng hari na pagka nakita nila iyon at nakita may tatak or seal ng hari, ito ang nagpapatunay na legit ito at mula talaga ito sa hari at kailangan sundin kaagad. So ang hugis ng clay na press down under a seal, ito ay patay. Dito directly dinidescribe ang hugis ng mundo. So wala na, finish na, gising na. Barak. Okay, dagdagan natin yung kanyang sinabi regarding sa Isaiah chapter 40 verse 22. Ang verse na to ay napaka-popular na laging sinasabi nila na bilog ang mundo pero not knowing na hindi nila ni-research yung totoong sinabi. Sabi dito, no, it is he that sitteth upon the circle of the earth. Ang sabi sa video, ito daw ay compass. Kung i-double check natin, maganda siguro kung i-double check natin, ito yung Greek niya o yung Hebrew, sorry.
Yung totoong sinabi dyan na circle ay hindi po sphere, sabi niya, kundi compass. Ang sabi rito, no, kung titingnan niyo sa Hebreo, ginamit din yung word na tsug. Yung ginamit dito ay tsug, meaning totoong circle or circuit or compassive. So, compass. Ang sabi niya, compass daw yun, wherein ayon sa kanya, ito daw ay compass sa totoong sinabi, sa totoong sinalin ng Biblia. So mga kapatid, hindi tayo dapat naniniwala sa sinasabi ng translation, dapat tingin tayo sa totoong sinabi. So sabi diyan circle or circuit. Pag sinabing circuit, hindi po to hindi po to 3D, kundi ito ay 2D dimension. Pag sinabing compass or compassive. Ngayon, meron bang ibang verse sa Bible na sinasabi na imbis na circle ang ginamit ay compass talaga? Actually, meron verse niyan, kare-research ko lang kahapon. Nakalagay po yan sa Proverbs chapter 8 verse 27. Ang sabi rito, no, when He prepared the heavens, I was there. When He set a compass upon the face of the depth. Ngayon, alamin natin dito, ito yung compass. Ngayon, ang tanong, ano sa Hebreo nito? Kapag ito ay tsug, ibig sabihin synonym siya ng sinasabi ng Isaiah chapter 40 verse 22. Kung titingnan natin ngayon sa Hebreo, when he set compass, ayan no, tsug talaga. So ibig sabihin, ang totoong sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 22 ay hindi po talaga globe or bilog, kundi compassive or compass. Circle nga siya. Ibig sabihin, dinrawing siya as bilog. 2D. Alam ba, paano ka gumuhit ng bilog sa papel, di ba? Bilog, kailangan mo ng compass dun para bilog di ba? So tama yung sinasabi sa video. Wherein, ito nga yung totoong sinasabi. Kasi, mayroon tayong supporting verse wherein ito nga yung compass ang ginamit dito. Na tsug ang ginamit dito. Kung ang tsug ay compass, dapat ang translation sa Isaiah chapter 40 verse 22 ay hindi circle. Kundi, dapat dito, when He seated upon the compass of the earth or pagkakasulat o pagkakadrawing. Balikan nga uli natin yung Proverbs na yun. Basahin po natin sa Tagalog, no? Sabi sa Tagalog, naroroon na ako ng kanyang itatag ang kalangitan nang siya'y maglagay ng bilog sa ibabaw ng kalaliman. So yung bilog na to ay hindi po talaga sphere o hindi 3D, kundi ito ay ginuhit lang na bilog. Bumilog lang. So kung ito ay guhit na bilog lamang, ibig sabihin ito ay 2 dimension. Top view kumbaga. Pero pag pupuntahan mo siya, flat talaga ang solution po rito. I hope naiintindihan po ito ng mga ibang mga kababayan natin. So, I'm not defending flat earth but I am only defending what the Bible says. Mga kapatid, maka-Bible po tayo. Hindi po tayo maka-pro flat earth, maka-pro sphere earth. Guys, salita ng Diyos po ang pinagtatanggol ko bilang isang pastor. So, okay, nasa inyo na po kung paniniwalaan nyo o hindi. Pero ang tanong kasi dito sino paniniwalaan natin? Bible ba? O yung sinasabi ng siyensya? Siyensya na nagsasabi na tayo daw ay mula sa unggoy, na ang universe ay bigla lang nag-e-exist. Paiba-iba ho kasi ang siyensya Hindi kagaya ng Bible, hindi ho siya nagbabago. O kanino po tayo maniniwala? Siyensya na hindi naniniwala sa Diyos? O yung Biblia na tinataas mismo, kundi ang Diyos? Alam ko marami pa ho kayong tanong. Sasagutin po natin ang iba pa ninyong katanungan tungkol sa Flat Earth Theory sa ating Part 2.